Minsan kailangan lang talaga natin ng tiyaga. Pero syempre pag may tiyaga, may nilaga. Hello guys, so good day sa ating lahat. Baka meron kang ganitong tools. Ayan. Yung tester sensor F5, baka hindi mo pa siya alam gamitin. So nabili ko to kay MTech. Ayan, mabibili nyo to sa online. Nga lang wala kayong mga tutorial na makukuha. So bili lang kayo ng tools. Pero ganito guys, kapag nakabili kayo ng itong tools, ang dami kasing linya niyan. So saan ba ginagamit yan? Ito kasing tools na to, pang tester siya ng injector, pang tester siya ng CKP, pang tester siya ng voltage ng socket ng FI. So ang meron siyang pang tester na kasama, ayun, may makikita kayong ganito sa dulo sa taas niya. Meron siyang pang tester ng pump IC. Ayan, paano malaman natin kung sira na ba yung pump IC or good pa? Okay, then may mga kasama na siyang linya. Then meron siyang pang-tester ng CKP. Ito, papakita ko sa inyo kung paano siya tinetest or paano siya magbasa. Kasi maraming nagtitinda nito eh. Hindi naman pare-pares ang pag-guide. Pero to guys, tuturuan ko kayo ng accurate na pagbabasa nito. Okay, dito madali lang. Pero pagdating sa CKP, yan. So, tabayanan nyo guys yung mga ibibigay ko mga video sa inyo. So, yun, request, like, share, and subscribe na lang guys, or follow na lang sa aking mga page or aking YouTube channel. Okay, so tabayanan guys yung mga sunod kong gagawin tutorial. Okay, so una nating i-test itong pump IC. Ito guys, aftermarket lang to, lahat yan aftermarket. So sa CKP naman, available na sa atin yung pang K at pang K-less. Yan, so magkaiba kasi yung CKP nun. Okay, so may pang-tester tayo. Ngayon, meron tayong ito, power supply, or pwede rin battery. May kasama rin tong linya, wire, you know. Lalagay nyo lang sa positive, negative. 12 volts yan guys ha. Bawal mataas na voltage yan or mababang voltage. So ngayon, una natin iti-test yung pump IC. So may makikita kayong wire sa bandang taas or depende kung ano yung mabibili nyo. Basta nandito yung wire na to, yung positive, negative, then meron siyang socket. So makikita nyo yan, red line, tsaka yung black na to. So ngayon yung red, para yun sa positive, makikita nyo naman sa pump IC, may nakalagay dito na ayan, positive at negative. So yung red dito natin itatap, yung negative dito nalalagay yung black. So tutusok lang sa pin. Ayan, okay. So ngayon, ilalagay mo natin dito sa taas. Ayan, tutusok natin yan, sakto lang naman yan. Ayun. So makikita nyo nakatusok. Ngayon, ilalagay ko muna tong positive, negative. Okay, bibitawin ko muna yung cellphone kasi one hand ako eh. So, yun. Naitusok ko na. Ayan yung pula, dyan sa positive. Then, yung black, dun sa negative. So, ganito lang guys. O-on mo lang ito. Ayan, pag on mo ito, makikita mo yung IC. Yan. FP fuel pump yan. Makikita mo yung nag-alternate siya. Ayan. Makikita mo siya kung good or hindi. Ibig sabihin kapag umiilaw yan, yung red, blue, red, ibig sabihin good yung ating IC. So kapag hindi yan umiilaw or hindi yan nagbibigay ng function or hindi siya nagbibigay ng blink, ibig sabihin sira yung ating IC. So nagbibigay naman siya ng pulse or signal. So pag ganyan, good siya. Okay, so pag may hindi umiilaw dyan or naka-steady agad ang ilaw, ibig sabihin sira yung pump natin. Okay, so ganun lang guys pag-test ng fuel pump. Next natin yung CKP. Okay, so sa pagte-test ng CKP, so ito yung wire nya, yung nasa gitna na to. Ayan, so yun ang susunod natin gagawing tabayanan nyo guys. Okay guys, sa mga nakabili ng old version, so old version kasi ganitong klase siya, yung male, tawag yan male. Okay, ngayon, sa mga latest version, may ganito na siya. Ayan, may mga socket na siyang katulad nito, sinasalpak na lang. Okay, pero dito, so medyo mahirap, kasi wala siyang, hindi siya salpakan. Kasi ang Yamaha, pag magte-testing tayo, ganito siya, male din siya, male din to. Kailangan nyo lang guys, ng ganitong wire. May nabibili nito sa Shopee tsaka Lazada. Ganyan lang siya. Ayan. Itutusok natin dito sa pin. Pero paano natin malalaman kung saan natin itutusok yung wire na to sa daming wire na to? Ganito lang yan guys. Dito kasi sa CKP,
Ayan. Buksan ko na yung linya. Ayan. Sa CKP kasi, may makikita kayong linya dyan na blue, stripe, yellow, brown, green, tapos white, stripe red. Dito naman, white, stripe blue, white, stripe black. So, makikita nyo yung mga white na yan. Yung white na yan, tawag dyan, yan yung tinetester natin, yan yung hole. Makikita nyo dito, may nakalagay dito na H, yan, hole 1, hole 2, hole 3. So, walang problema yung kahit magkabaliktaran kayo ng tusok. So, ang katumbas naman yan, yung white na yan, yung may mga stripe na yan na white, yung katumbas niya dito sa linya nito, yung itong mga green na to. Ayan, o. Tatlo din na green. Ayan. Baliktaran yan, guys. So, turo ko na lang sa inyo kahit magkabaliktad, hindi kayo maliligaw kahit saan dyan yung umilaw. May tamang, ano lang, may tamang proseso lang or may tamang pagbabasa. Okay? So, ngayon, kailangan tingin itong adapter or wire. Then, pakita ko sa inyo paano siya itusok. Then, may makikita kayo itong blue. Yung blue na to, ito yung pulser. Yan o. Yan yung sa kuryente. Yan yung sa ignition. So, itong red, ayan, nakakabit na yung positive, negative natin. Itong red na to, may linya na to. So, kapag kinonect natin yan sa blue, blue. Okay, so mamaya makita nyo. May ilaw yan dito. So, itong red na to, may linya na yan. Positive yan. Then, yung black, ito yung negative. Then, yung blue, ito yung pulser. Yung red, positive. Okay. So, ganun lang. Itong dalawang linya, ayan, hiwalay ito guys kasi ginagamit to sa ibang pagtetest. Okay. So doon muna tayo sa itong linya na to. So itatap ko muna yung mga linya, then makikita nyo guys. Okay guys, so nailagay ko na. Medyo mahirap lang siya ilagay talaga guys kasi dinudukot sa dun sa loob. Ayun. So itong mga kulay ng adapter na to or yung extra wire, huwag nyo nang tingnan to. Ang tanging susundan nyo lang dito, ito. So magsimula tayo sa red. Ayan. Yung red na to, yung red line, dapat nakakonect sa dito sa kulay brown. Yan ang CKP. Ayan o, brown. Yamaha to guys na na motor. So, naka-off muna yung, i-off muna natin yung pinaka-switch natin. So, yung red, i-connect nyo dun sa brown. Ayan. So, iti-trace nyo, yung kulay brown na to, ayun siya sa brown, sa gitna. Ito na siya sa gitna. Then, yung blue, stripe, yellow, yan yung pulser. So, yan yung red. Yan naman yung papunta dito sa kulay blue din. So, konektado siya dito sa pulser na to. Ayan, pulser na yun, may pangalan. Then, yung black, ito black line, ito yung negative. Nakalagay dito kulay green. Ayan o, green siya dito sa mismong CKP. So, black to green. Then, pag binaliktad natin sa kabila, yan yung may mga white stripe na yan. Yan naman yung connected yung green na to. Tatlo din to. Baliktaran yan guys kahit saan nyo ilagay. Ngayon, doon tayo sa pagtetest. Okay. So, i-on lang natin to. Ayan. So, mapapansin nyo, may umilaw agad. Hole 2. Or saan man dyan umilaw. Dapat yung hole 1, hole 2, hole 3. Kapag in-on natin yan, dapat wala siyang iilaw. Okay? Kasi kapag may umilaw dyan, nag-steady siya, ayan na, ibig sabihin, sira yung pulser natin. Okay. So, tingnan nyo. Mamagnetin ko siya kasi magnet ang nagpapagana sensor kasi magnetic tumikot. So, tingnan nyo ha. Imamagnet ko yung ito yung mahaba na to. Ito yung pulser eh. Magnetin ko ha. Ayan, tingnan nyo. Umilaw yung pulser. Pagbitaw ko ng magnet, nakailaw pa rin. Ibig sabihin, sira yan. Guys, dapat kasi kapag dumaan yung magnet yan at pagbitaw, dapat patay din ng ilaw. Okay. So, dito naman tayo sa isa. Ayun, umilaw yung hole 3. Pagbitaw ko, nakailaw pa rin yung isa. Dito sa dulo. Ayan. So, nakailaw na lahat. Tinanggal ko na yung magnet. Dapat guys, kasi kapag tinanggal ko tong magnet na to, dapat hindi na siya iilaw. Yun ang palatandaan na good yung pulser. Ito pag ganito, ibig sabihin grounded na to o shorted na to. Sira na yan guys. Okay, magte-testing naman tayo ngayon ng pulsar na good. Ito siya. Good to. Aftermarket lang yan pero good yan. Okay, so pag off o ng susi or ng ignition,
or ng ng switch. So dapat walang ilaw. Okay? Then pag minagnet natin, saka pa lang siya ilaw, pag bitaw ng magnet, dapat mamamatay yung mga ilaw na yan. Okay? So sira yung pulser na to or CKP. Maglalagay naman ngayon ako nito ng bago. Ito guys, suggest ko lang kapag wala kayong mabiling mga wire ng ito at meron naman kayong socket, yung mga pinaglumaan na harness, pwede mas maganda, disalpak na lang, diba? Para plug and play. Hirap kasi minsan magtusok kagaya nyo, no? Matrabaho. Kailangan pa na, ito ginamitan ko pa nito para may dukot doon sa loob. Okay, doon naman tayo sa pagtetesting ng yung good, para makita nyo yung kalagayan ng good. Okay guys, so nailagay ko na yung good. Ito. Medyo mahirap kasi itusok. Ayan. So naka-on. Ito guys, dapat kapag in-on ko to, wala dapat iilaw dyan sa mga LED na yan. Pulser, hole 1, hole 2, hole 3, wala dapat iilaw dyan. So on ko. So nakita nyo, di katulad kanina umiilaw. Ngayon sa pagtetest naman nyo, para malaman natin na good, pag nilagyan natin ng magnet to, dapat yan iilaw to pulser. Yan lalagyan ko ng magnet. Yan, kita nyo umilaw yung pulser. Huwag binitawan ko, dapat patay. Ganon din dito sa isang hole. Patay. Hole 2, patay. Hole 3, patay. Kapag nilagyan ko ng magnet yan at umilaw yan, naiwan yung ilaw, ibig sabihin may problema yung CKP nyo. So ganon lang guys, pagte-tester nyan. So pag off-on mo ng switch, dapat wala siyang ilaw dyan. Okay? So ganun lang guys sa pagte-testing niyan. So ito guys, para naman sa Honda, paano mag-testing ng pang Honda or other CKP, tingnan nyo na lang guys dito sa post ko. May link dito, link ng YouTube channel ko. Tingnan nyo siya kung paano ko siya tinester. Gamit naman nyo itong tools na to. Okay? So sana guys, may natutunan kayong araw, and bye bye.